Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Nadira Abubakar and Shi Zook, and illustrator Ivan Reverente. Lakbay Masjid. Nakakita ka na ba ng gusaling may gasuklay na buwan at bituin sa tuktok? Malamang na isa itong masjid, ang sagradong gusali para sa pananalangin ng mga Muslim. Nakagawian na kasi ang gasuklay na buwan at bituin bilang mga simbolong may kaugnayan sa Islam, ang relihiyon na ilang milyong Muslim Filipino na nakatira sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Sa mahabang kasaysayan ng Islam sa bansa, sari-sari na ang naging laki, itsura at disenyo ng mga masjid. Ang unang mga masjid sa bansa ay gawa sa kugon, kahoy at kawayan. May maliliit ding masjid na tinatawag na langga na may disenyong hawig sa iba pang masjid mula sa Timog Silangang Asya. Mayroon namang iba na malapagoda ang itsura. Sa paglipas ng panahon, mas naging karaniwan na ang mga masjid na may disenyong kapara ng mga masjid sa gitnang silangan. Ginagamitan na rin ang mga ito ng ibang materyales tulad ng baldosa, marmol at semento. Ngunit hindi nawawala ang kuba o simboryo at mga minaret na makikita sa labas nito. Bago pumasok ng masjid, kailangan dumaan sa ritual na paglilinis o wudu. Kaya may lugar kung saan pwedeng maghugas ng muka, kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan. May lugar din na maaaring pag-iwanan ng mga sapatos. Karaniwan sa gitna ng masjid ang musala o espasyo para sa pagdarasal. Nahahati ito sa bahaging para sa mga lalaki at para sa mga babae. Karaniwan ding may nakalatag dito na carpet para sa pag-upo, pagluhod at pagyuko. Sa harap nito ang mimbar na para sa mga sermon at talumpati. Narito rin ang mirab bilang palatandaan ng kibla o direksyong nagtuturo sa Mecca. Sa direksyong ito, humaharap ang mga Muslim tuwing nagdarasal. Sa isla ng Simonol sa Tawi-Tawi, matatagpuan ang Masjid Sheikh Karimul Makdum na tinaguri ang pinakamatandang masjid sa bansa. Ipinangalan ito kay Sheikh Karimul Makdum, isang Arabong tumulong sa pagpapalaganap ng Islam at pagbuo nitong masjid noong 1380. Mula nang maitayo ito hanggang ngayon, ilang beses nang inayos ang Masjid Sheikh Karimul Makdum. Ngunit, makikita pa rin ang ilan sa mga lumang bahagi nito, tulad ng mga kahoy na haligi. Upang mapangalagaan at kilalanin ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng bansa, idineklara itong National Historic Landmark ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan at National Cultural Treasure ng Pambansang Museo. Isa pang makasaysayang masjid sa bansa, ang Masjid Tulay. Ang apat na minaret nito ang isa sa unang makikita kapag dumaong sa bayan ng Jolo. Itinayo noong 1884, ito ang itinuturing na pinakamatandang masjid sa Sulu. Ngunit nasira ito noong nagkagyera sa Jolo noong 1974, kaya bago na ang makikita sa ngayon. Mahalaga ang masjid na ito dahil naging saksi ito sa napakaraming makasaysayang pangyayari sa Sulu.
makasaysayan talaga ang Sulu. Noong unang panahon, naging daungan ito ng mga mangangalakal mula sa China, Gitnang Silangan at iba pang panig ng Asya. Ang sinaunang kalakalan ang naging daan sa pagdating ng mga misyonero na Muslim mula sa Gitnang Silangan. Dahil dito, naitatag ang Sultanato ng Sulu na pinamunuan ni Sultan Abu Bakar, isang Arabong misyonero na dito na nanirahan at nagkapamilya. Kasabay ng paglago ng Sultanato ng Sulu ang paglaganap din ng Islam sa rehiyon. Pinakamatandang masjid naman sa tangway ng Zamboanga, ang Masjid Taluksangay na itanayo noong 1885 ni Haji Abdullah Masnunio, isang kilalang pinuno ng mga Sama Bangingi. Mula noon, kinilala at nakabisita na rito ang mga misyonero at tao mula sa iba't ibang bansa tulad ng Arabia, India, Indonesia, Malaysia at Turkey. Sa lungsod ng Cotabato naman, may masjid na nagbabago-bago ang kulay sa tuwing sisikat at lulubog ang araw. Puting-puti kasi ang mga bahagi nito, maliban sa mga simboryo nitong ginto. Ito ang Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mosque o Cotabato Grand Mosque. Natapos itong itayo noong 2011 at ipinangalan kay Sultan Bolkiah ng Brunei na nagpondo at tumulong sa pagpapatayo nito. Kulay ginto rin ang simboryo ng Masjid Al-Dahab, kaya mas kilala ito sa tawag na Golden Mosque. Ipinatayo ito noong 1976 sa Quiapo, Maynila at mula noon ay naging sentro na ng komunidad ng mga Muslim Filipino sa lungsod. Makikita sa Masjid Al-Dahab ang paghahalo ng lokal at dayuhang disenyo. Ang estilo ng mga minaret at simboryo nito ay mula sa Gitnang Silangan, habang ang mga kulay at nakaukit na disenyo ay mula sa kultura ng mga Meranao, Maguindanao at Tausug. May isa pang kilalang masjid sa Kalakhang, Maynila. Ito ang Blue Mosque na makikita sa Barangay Maharlika sa lungsod Taguig. Karamihan sa mga naninirahan sa komunidad nito ay mga Muslim Filipino. Ang Blue Mosque ay idinisenyo ni Angel Lactil, isang kilalang arkitekto. Naging inspirasyon niya rito ang malalaking masjid sa Cordoba sa Espanya. Mapapansin ito sa mga geometrikong disenyo ng masjid at pagkakaayos ng mga espasyo nito. Makasaysayan din ang Marawi Grand Mosque sa Marawi, Lanao del Sur. Sinimulan itong gawin bandang 1950 at natapos noong 1970. Sa kasamaang palad, isa ito sa mga nasira dahil sa Marawi Siege noong 2017. Tulad ng maraming bahay at gusali sa Marawi, maraming bahagi ng masjid ang nawasak. At tulad ng karamihan sa mga nawasak, ilang taon ding hindi naayos at nagamit ang masjid. Ngunit sinimulang ayusin ang masjid kasabay ng pagbabalik ng mga taga-Marawi. Natapos ang muling pagtatayo nito noong Oktubre 2021. Noong Desyembre 2021, muli itong binuksan. Sa ngayon, napakalaki at napakalawak nito. Kaya nitong magpatulog ng 20,000 katao. Meron din itong 3 palapag at 2 matayog na minaret. Mayroon pa itong aklatan at madrasa para sa pagtuturo ng Islam. Thank you for spending your time with us today.
We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!